Magandang piyesta po sa ating lahat. Ano lang ako dito it's hiker lang. Anyway, siguro hindi ko alam kung anong sasabihin minsan ko sa inyo, pero sa palagi ko, aware naman tayo sa nangyari sa atin. So kararating ko lang kahapon, pagkatapos ng isang buwang mahigit na relief operations dito sa Bohol, sa Leyte and Sama. Napakatindig talaga yung inabot na sakuna. At hindi ito, sabi nga lang nila inaasahan, pero hindi kami maniniwala dahil bago pa man nangyari yun, lahat ganun ang aming paghahanda dahil talagang matindi ang sasapitin. Pero sa Samipalad, talagang libo-libo ang namamatay. So, naikot namin mula Carigara, pababa ng Palo, tapos mula Tolosa, Palo, then Palo, Tacloban, hanggang Giwan. Nakuha namin yung survey at saka mga footages dun sa area. Saka kami nagsimula ng aming operation, ay talagang napakatindi. So, hindi kakayanin kung sila-sila lang, so tayong narito, sana pagtulong-tulungan natin. Kahit marami naman parang paano tayo tumulong sa kanila. Advice lang siguro kung kayo tutulong, no? Kasi karamihan ng tulong na focus dito sa Palo at saka Tacloban. Dahil ito yung nasa media or yung Giwan. Ang dami pa pong mga bayan na hindi natin makakalita at nakuha namin yung mga datos. At kahit ang bayan ng iba ng Panay Island, dami rin tinamaan. No? Sa Cebu, sa Maydan Bantayan, ang area na yon, although nasa Kululuan agad, Palawan, marami pa talaga mga nasalantang hindi natin nababalita. Dahil ang balita halos nakatutok lamang sa Tacloban at Palo. Totoo na mas matindi ang pinsalang nakamit ng bayan nito at mahirap ang recovery kasi karamihan ng mga tao dito nakadepende sa industry at saka pamamasukan. Samantalang yung nasa mga ibang kabayanan papuntang Giwan, mostly naman yan mga farmers o fisher folks. Pero sa ngayon, nahihirapan pa rin bumalik. Okay, so sana po pagtulong-tulungan natin at iabot natin sa tama kasi hindi nawawala ang politika, mas matindi. Yes. Dami naming mga reports na dahil sa hindi nakakatanggap dahil kakaibang partido. So, pinili namin ay ang Pasay, Western Samar, yung barangay ng Tinaugan at saka yung Santa Rita, Western Samar. Kasi ito yung mga coastal areas na talagang hindi naabot kasi wala sila sa highway. Mostly yung nasa highway na abutan. Pero alam mo naman na itong week na ito, marami pang relief eh. Pagkatapos ng isang buwan siguro, dito nang simulang mas matinding hirap. Sa ngayon, sagana pa sa relief, pero pagkalipas sa isang buwan yan na yan magkakaano. Totoo na maraming looting na nangyari. Mismo tinulugan namin pension house, yung nagbaba nun ay nagtitinda ng motor. Lahat ng motor nasimot. So, hindi na rin ito dahil sa gutong siguro. Maraming mga iba't ibang mga elemento rin pumapasok na nanamantala. Pero totoo din maraming rin nagugutom dahil hindi nakakarating yung relief. After 5 araw lang, saka lang nabuksan ang mga daan. Ang biyahe mula Manila, nag-drive ako, umabot na 3 araw hanggang narating namin ang Tacloban. Dahil sa tindi ng traffic at saka mga daan ay hindi pa talaga na-clear. Sa ngayon, clear na. Ang pag-alis ko, clear na yung major roads, pero yung mga duuban pa rin, hindi pa. At mas matindi yung amoy. Ibig sabihin, ang dami pang hindi nare-retreat. Sa tabing daan ng mga highway, retreat na yung mga bodies eh. Yung body counts, mostly yan sa mga highways. Pero doon sa mga loob-looban, kahit sa San Jose na pinuntahan namin, dahil yun ang unang bumagsak sa balitang napakatindi, matindi ang sinapit, ang dami pa rin patay na nandun. At sabi ng mga tao, marami ba dyan? No? Sa amoy pa lang, talagang parang babaliktad yung sikmura mo sa amoy. Ano na yon? 8 araw na nakalipas. Pag alis namin, ganun pa rin ang sitwasyon. Ibig sabihin, aabot pa siguro ng halos sa mga 7,000 mamatay. Dahil meron pang 1,000 missing. At dito sa mga recorded na marami naman dyan na hindi naka-record dahil maraming mga tao din nandun sa mga panahon na yon, pero hindi mga taga roon. Mga turista. May turista, so gano'n, no? So medyo malabo yung record. Kung totoo kayong magiging 10,000, sana naman wag umabot sa gano'n. Pero sa tingin ko, 7,000 plus aabot. Ganon katindi. So, sana pagtulungan natin, masigan natin ang mga balita at bantayan natin ang pananamantala. Maraming salamat. Ano lang pa, Father? Ano lang isang bagay? Ano ang ginagawa ng gobyerno sa atin?
Okay. Siguro kung napanood niyo yung mga Kaya balik kami komento, tayo. matindi yung totoo, ang masasabi ko, itong punto ng vista ko, hindi naghahanda ang gobyerno bago dumating bagyo. Naghahanda sila, mali yung klaseng paghahanda. Unang-una, yung Galiang Pre-Evacuation Camp, malapit sa dagat, at yung stadium na yung bumagsak. Marami din nadali doon. Hindi lang isang stadium. Yung Palo, gano'n din bumagsak, malapit sa dagat. So, yung gano'n, okay. Alam na, kami nga nasa Bohol dahil na-earthquake kami, Ang aming paghahanda, talagang nilikas namin yung buntes, yung matanda at mga bata doon sa mas mataas na lugar at mas matibay na, kasi alam namin na category 4 ang tatama, Miyerkules pa lang. At alam namin na aabot sa 8 to 10 meters kung magkaroon ng storm surge at tubig. Miyerkules, hindi kami mga tagapag-asa, pero nagdadakdak na kami na talagang malaki itong bagyo na ito. Alam din nila, kasi sinabi ng pag-asa Miyerkules na malaking bagyo, 260 kilometers per hour, at ang radius niya halos nasa 350. Malaki. Ang laking sasakopin niya. Ang laking sasakopin. Pero, eto, libo-libo ang namatay. Father, okay. Itatanong ko lang po, Father, napapabalita po at totoo naman po napapanood namin na truck ang dumadating, barko-barkong relief goods na galing sa ibang bansa. Galing Italia pa. Sa parte ng Bisaya. At may nakarating po rin sa amin na ang mga relief goods na ipinadala ng mga bansang ito ay naka-imbak lamang sa mga munisipyo ng bawat bayan. Gano po ang katotohanan na ito? Lalo-lalo na pati sa DSWD, ano po ang yung katotohanan ng pinapadala naming mga... Base sa inyong obserbasyon. Yung sa DSWD, nakita niyo rin tambak-tambak. Bakit hindi lang binigay agad? Marami silang dahilan. Ikalawa, ang ginagamit na list ng DSWD yung voters list na kinontes namin na bakit voters list lang? Paano naman hindi pa nakakaboto at hindi pa nakarehistro? Kasama ba yun? No? So maraming loopholes doon sa kanilang preparation. Doon sa mga municipalities, tulad ng Carigara, tinanong namin sila, kasi nakita namin sa munisipyo, ang dami pang mga relief goods. Ang sabi, ang paliwanag nila, kahapon lang namin ito nakuha, pahirapan pa. Hindi raw mismo ang mayor, nahirapan kumuha mula doon sa DSWD, imbakan doon sa Tacloban Airport. Kasi doon inimbak, doon pumapasok sa relief goods, no? Nung mga araw na yun, yung pala ang bukas, yung Ormoc Airport, yung Giwan. So, pupunta sila doon, ang dami pang, yung birokrasiya sa atin, ang dami pang dadaan ng papel na gagawin, saka makuha yung relief goods. So, nakuha ng mayor ng Carigara yung mga relief goods doon mula sa taga-Malaysia. Mabuti na lang na itong mga taga-iba't ibang bansa, mayroon silang sariling bodega. Doon sila lumapit, at wala nang daming nirelease agad truck. No? Pero ang sabi, bakit hindi pa ito na linggo yon, sabi nila, bukas sisimulan na namin ang pag-relieve sa May mga municipalities talaga, dami nating reports na kung hindi ka kapartido, hindi ka So, ang Tanawan, Malagikay. Dahil ang Malagikay ay ang isa sa mga dating kandidato dyan ng bayan muna na tumakbo ng Mayor si Lester Sapra. Pinuntahan namin, talaga hindi nga sila nakatanggap ng relief goods. So nagtanong kami sa mga tao, wala pa nga silang natanggap. Walang araw na ito. So, bakit? Kasi sila ay taga-bayan muna. Okay? So, color pa rin ang politika, hindi yan nawawala. Kahit sa Bohol, politika pa rin ang matindi pa rin ang pananampalataya ng mga politiko doon sa mga panahon na ito. No? Katatapos sila ng barangay election, di ba? Sa atin. Sila ang tuwan-tuwa doon. Okay. Bakit sabi, bakit namumulitik kaya tapos na yung ito na yung panahon ng pasasalamat. Diba? So, yung mga nanalo, bibigyan niya dun sa mga pumunto. So, bago mag-eleksyon, kampanya. Pagkatapos ng eleksyon, paano nila pasasalamat? Father, dapat yun, tinututukan ng media yung mga ganun. Para at least... Actually, binobomba din naman ang media. Pero alam din natin ang media, masayang din Makapal na rin ang mga mukha yun. Kahit na binobomba ng media, talagang pakakapalan ng mga politiko. Nakakainis nga talaga, nakakagalit ng tingnan. Dahil totoo, ang dami nang pumasok na 6 days after. So, yung relief na galing Manila, ang inabot naming traffic ay 6 na kilometrong pila ng mga truck mula ng Manila kasi patawid ng Matnog, Sorsogon, papuntang Allen, Samar. Ganong katindi yung pagre-relief, no? Ganong kadami na
Pero marami pa rin hindi nakakatanggap dahil una, hindi naman pinapasok nila yung mga loob-loobang barangay. So yung mga Highway. isolated Yeah, areas, isolated areas. nagkakaroon ng Dahil hindi rin accessible na yung kalsada. So kami, nung nagre-relieve kami, mula dun sa malaking truck, nag-hire kami ng maliliit na sakyan para talaga mabalo. Father, ano na ang gamit ng military natin? Well, ang military na natin na overwhelmed din sa laki nung ano dahil ang halimbawa contingent ng Leyte ng mostly Leyte, no. Marami sa kanila na biktima rin at sa mismo ng kanilang barang biktima rin sila. Pero ang dami naman mga military mula sa iba't ibang bansa na nandoon nakapokus yung kanilang operations. Okay? Pero nung nakiusap kami so pagta-transport, sabi na overwhelmed daw sila. Marami din sila mga request na no. Tapos yung ating eroplano, tatatlo lang si 130 ng Pilipinas. Ang may lulod lang ng isang si 130, dalawang ano lang yan. Hindi ka rin Paragos. Ari naman siguro Paragos So ipasok doon. halos nasa tig 5,000 Patay na rin yata sako, mga kalabaw. mga 10,000, ilan lang mabibigyan niya. Oo. Oo nga. So, meron na isa, halo-halo na eh. Ang daming ano, total tulong-tulungan din naman. Ginamit yung mga helicopters na mag-drop dun sa mga isolated area. Pero ang isa kasing helicopter, kasino lang malalaman yan. Halos 4 na sako lang i-drop nila. Pag nag-drop pa yan, agawa na yan, meron pa rin hindi nakakatanggap. So hindi, ibig sabihin hindi siya organized, no? Yung dropping na ano. Pero malaking solusyon yun dahil yung mga araw na wala, at least meron na kukuha. Ako Father, narinig ko sa telejournal na si Papa Francesco nag-donate din sa atin sa PI. Nakarating po ba? Palagay ko naman ay dinaan yan, okay, dito sa Roma o sa Italia, yung Catholic Bishop Conference of Italy, Sa CBCT. nag-ano sila, nag-commit ng 3 million euro na tulong. So ipapadala ito sa Caritas, sa Caritas Pilipinas. So ang Caritas Pilipinas ang namamahala ng operasyon ng simbahan, katuwang kami doon, at yun yung nakakarating naman. No? Although sa totoo lang, hindi rin nakakilos agad ang simbahan ng Palo, ng ibang simbahan kasi sila rin ay biktima rin. No? Pinuntahan namin yung bahay ni Bishop Do ng Palo, wasak din talaga yung ano. Yung simbahan mismo, kung napanood niyo sa TV, nagmisa si Cardinal Tagle, wala nang bubong yon. Okay? Yung gilid din nun, ginawang mass grave. Doon na nilibing din yung ibang ano na talaga. Wala nang Dahil hindi pupunta. na pwedeng patagalin pa at hindi na makilala. So, grabe yung bilang ng patay. No? Ano po yung sinasabi ni DILG Secretary Rojas? Na balik normal na ang pamumuhay sa Tacloban. Hindi po totoo balik normal pamuhay. Oo, Ano ba ibig sabihin ng balik normal? Tinatakloban la. Kaya nga po ang sinasabi ng CNN na si Cooper ay 4 na araw nang nakalipas ang Bagyong Yolanda. Walang lehitimong organisasyon na nagpapatupad ng relief distribution ng Totoo nasalanta. yun, disorganized kasi yung aking, yung team namin nag-dispatch nung linggo, nangyari biyernes, nung linggo na mag-dispatch na kami ng tao dun sa area. Talagang 2 days after nung bagyo. Talagang naglakad sila mula Tanawa kasi ang access namin is through Ubay, Bohol, papuntang Bato, Leyte, tracking, pero hanggang bandang Tolosa lang. Dahil wala na yung madaanan, lakad hanggang Tacloban na marating. So, matinding so hindi makapag-operate kasi una, dapat kasi naman yung mga major roads, yun dapat na nilinis agad-agad, di ba? Kasi paano mo madala yung relief mo kung yung kalsada ay wala, no? Ibig sabihin, may nagsabi na meron kaming mga equipments ito pero walang krudo, no? So ibig sabihin, hindi talaga ganun katindi yung paghahanda. Kasi kung handa yung gobyerno, day after, tumama yung bagyo, umaga, Mura-mura. bandang alas 12 o alauna ng tanghali, medyo nahon na, pwede na silang kumilos at tanggalin lahat yung mga barriers sa daan. Ang nangyari, halos 5 araw pa sa kapatatanggal. Hindi, wala pong katotohanan yung sinasabi ni Corina Sanchez na mali ang report ni Cooper. Well, doon sa kanyang halitan ng dalawa kung sino nagsasabi ng totoo, siyempre mas maniniwala ka doon sa kung yung nandoon. Kasi si Cooper naman, nandoon na bago pa ang bagyo. Okay, so, issue na nila yun. Merry Christmas. Father, isang katanungan lang po. Yung ano pang ginagawa ng sa kapamilya?
Supposed to be, yan ang pinaka-main na ano natin, yung mga Pinagpapadalhan. fan na nanggagaling sa iba't ibang bansa. Kasi international ano yan Hindi, eh. sige, kapamilya din sa ABS-CBN. Yung Okay. Medyo familiar ako doon dahil yung kanilang executive director ay dati kong kasamahan sa seminaryo. Ang dami nilang relief goods. Actually, yung most ng relief goods namin nung last week na binaba namin ng Samar ay galing sa Sagip Kapamilya. Nakakatawa nga lang kasi nung 28 na balita ng GMA, pinick up nila yon at parang inangkin nila yun. Anyway, ibang issue na yan. Importante, basta nakatulong. Pero totoo, ang daming relief goods na talagang nanawagan din sila sa mga iba't ibang organisasyon na kung pwede lang, tulungan nyo rin kami magbaba. So nakapagbaba na kami ng 3 truck, sunod-sunod mula sa kanila na mga relief goods. Kasi nag-encourage din namin na sana yung pagre-relief na ngayon, dahil wala na lang tayo sa emergency, sana yung insakto supply. Ang iba kasi pinag-hati-hati pag ginawa 2 kilo. Ang minimum standard kasi sa magre-relief, dapat tig 5 kilong bigas at tig sa 10 mga dilata. 2 araw na kain. Para, at least meron kang hanggang at least 5 araw ang target namin doon sa isang pamilyang 4, gano'n. Kasi para may panahon siyang kumilos na at magsimula magkumpuni ng mga bahay, no? So, noong first week, siyempre, dapat po tingi-tingi lang kasi kailangan meron lang makain eh. Pero ngayon kasi dahil nandyan na, in-encourage talaga namin sa mga organisasyon na kung magbigay kayo, yun talaga insakto. Minimum na nga lang yung 5 kilo eh. Hindi ko maintindihan bakit ang DSWD, ang kanilang mandate is 20 kilos. Sa Bohol kasi nagawa nila yun eh. So, kami sa Bohol, nakakatanggap yung mula sa DSWD ng tig 20 kilo every 2 weeks. Okay? So, sakto yun, no? Pero dito sa Leyte, hindi pa nga natanggap, hindi pa na-deliver yung iba. Yung may na-deliver, tig 2 kilo lang. Di totoo pa yung ang balita na hindi talaga nilalabas yung pagkain. Merong mga, hindi naman siya ayaw na ilabas, no? Kakulangan lang ng pag-organisang maayos na hindi lang may dispatch ng ayos. Gano'n mga totoo, Father, yung sinasabi nila na yung mga dilata daw na sa ibang bansa, ng mga corn beef, pinapalitan ng sardinas sa atin. May nakarating ng report pero wala naman kami nakikita. Wala naman kami. Marami sa Facebook eh. Yung mga nakapackage sa hindi mag-diretso pagbigay, bakit babalik sa mapalitan ng disability nila, no? Meron kasing iba-iba. Tinatawag yung mga imported. Ang posible kasi mangyayari dyan, no? Halimbawa, meron isang municipality, halimbawa kagaya ng Bono, na ayaw ng mayor na kung magbigay ka, kunyari, meron siyang 5,000 beneficiary. Pero ang binibitbit lang ng donor ay para sa 1,000. Ang ginagawa nun talaga, hindi yung dinidistribute hanggat hindi makompleto. Kaya talagang pinabubuksan at para maabot yung